Maaari niyo po bang ikwento sa akin kung paano kayo naging guardian ng bata? 7 taon na ho ang nakaraan simula nang ipanganak ni Nimia si Hope. Ulihan na rin ho si Nimia kaya kami na lang ho ang pamilya niya. Nung buntis siya, tinakbuhan din siya ng tatay ng bata at hindi siya pinakasalan. Kaya inisip ni Nimia na sunod-sunod na kamalasan ang nangyari sa buhay niya. At yun din ang dahilan kung bakit tuluyan siyang napariwara. Paano pong napariwara? Sa totoo lang, hindi ko rin naman talaga masisisi si Nimia kung gusto niyang takasan lahat ng mga kamalasan sa buhay niya. At kalaunan din naman, sinuwerte din naman si Nimia. At nagkaroon siya ng pagkakataong maging isang OFW sa Turkey. Yun din yung naging paraan niya para sustentuhan si Hope. Doon niya binilin sa akin yung bata. At dahil nagtrabaho siya sa ibang bansa, doon niya binilin sa akin si Hope. Parang teleserye. Ano ho yun? Ay, pasensya na po. Ipagpatuloy niyo po yung kwento. Kaya napunta sa pangangalaga ko ang anak ni Nimia. Pero ilang buwan pa lang ang nakakaraan. Tumigil na sa pagpapadala ng sustento si Nimia sa bata. Kaya todo kayod ako para lang may pambili ng gatas ni Hope. Wala akong natapos. Pero nagsumikap ako para mapalaki ko ng maayos ang bata. Kuya, sandali na lang tong Betamax niyo, ha? Yes, sorry. Sorry, sandali. Ito ho. Salamat po. Ilang ulit kong sinubukan na kontakin si Nimia. Hanggang isang araw, nag-text na lang siya sa akin na wala na raw siyang pakialam kay Hope. At tigilan ko na raw ang pag-contact sa kanya. Bahala na raw ako sa bata. Hayaan mo, Hope. Kung ayaw sa'yo ng nanay mo, ako na lang. Ako na lang ang magiging nanay mo, ha? Hope, anak! Halika na. Andiyan na si Mang Erning sa labas. Mahuhuli ka na. Halika na. Ito lang baon mo. Mag-iingat ka, anak, ha? Bye-bye.